Ayan, magkakabit tayo ngayon ng dashcam QCY Q22 Pro dashcam sa Honda HRV. Ayan, triple camera dashcam front, back, inside, 4K video resolution na siya. Ayan, tapos meron siya Wi-Fi apps, touchscreen na rin. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano install yung QCY Q22 Pro sa Honda HRV. Ayan, easy installation lang yung gagawin natin. Bali yan, ito yung laman niya sa box, yung user manual, tapos yung camera niya, yung front camera, tapos ito yung inside camera, yung LCD niya. Ayan. Etong dashcam na to, ito yung dinidikit lang sa windshield ng sasakyan. Ayan, dinidikit lang siya rito. Ayan, hindi siya pinapatong rito, ito yung dinidikit dito sa salamin. Tapos meron siyang yung sa sticker niya sa tint. Ayan, yung dinidikit dito bago idikit sa bago idikit yung dashcam. Ayan, ididikit kasi natin siya sa salamin. Tapos ito yung back camera niya. Ayan, ito yung ikakabit natin doon sa likod. Ayan, sa windshield sa likod. Ito yan. Ayan, sa loob lang natin ikakabit to, sa loob ng sasakyan, tapos sa likod nakatutok. Tapos ito yung charger port nya. Ayan, yung sinasaksak sa 12 volts port. Ayan, bali dito natin sasaksak. Ayan, ayan, sasaksak natin dyan. Plug and play lang yung dashcam na ikakabit natin. Ayan, wala tayong gagalawin sa wiring nya, plug and play lang. Tapos meron siyang memory card. Etong memory card, hiwalay ito, binili ko lang to. Ayan, 32 gig yung ilalagay natin, tapos class 10, tapos yung speed nya 120, pang 4K video resolution na memory card yung ilalagay natin. Ayan, kailangan may QR code para sure na original talaga. Ayan, lalagay nyo sa kanya original, wag yung fake, kasi pagka fake mabagal yung record. Ayan, tapos naghahang. Ayan, bali ito yung una kong ilalagay. Ayan, yung sinasaksak dun sa 12 volts port. I-install ko to dito sa kanan, sa kanang kaysa may pababa. Ayan, tapos ilalim ng carpet, tapos saksak dun. Ayan. Ayan, ganito yung ginawa ko muna. Kumuha ko ng dual adhesive tape, yung pansamantala lang. Ayan, nilagyan ko yung pinaka ano nya, kasi itong dashcam na to meron na siya talagang kasamang dual adhesive tape. Ayan, yung kulay pula. Ang ginawa ko, nilagyan ko muna nito. Ayan, yung pansamantala lang para masukat ko kung saan ko ilalagay. Ayan. Dito ko ilalagay yung dashcam sa may ilalim sa likod nitong rear view mirror. Ayan. Yan, dinikitan ko lang muna ng pansamantalang pandikit. Ayan, para pwede kong alisin kung hindi dyan yung tamang lagay. Ayan. Ayan, dinikitan ko lang muna ng dual adhesive tape na pwede kong alisin ulit. Ayan, kasi itong dashcam meron siyang dual adhesive tape na yung madikit talaga, pag dinikit mo hindi mo na basta-basta maaalis. Ayan, sinukatan ko muna. Tapos etong wire na to, ito yung sa charger nya, sinasaksak siya rito sa taas. Ayan. Ayan, inabang ko na yan, hinabaan ko. Ayan, para kung gusto mo ilipat yung pwesto ng dashcam, ayan, abot pa rin. Ba, gusto mo ilipat dito, ayan, pwede ka pa rin maglipat dito. Ayan. Bali ito, dito ko ilalagay sa likod ng rear view mirror. Ito siya. Ayan, tapos itong wire na to, ito yung sinasaksak sa 12 volts port. Ayan. Ang ginawa ko dyan, dito ko pinagapang sa kisame sa kanan. Ayan, pinasok ko sa loob ng kisame.
Ayan, tapos pagdating dito niliko ko. Ayan, hindi nyo na kailangan alisin to, ipasok nyo lang yung wire sa loob nitong awang na to. Ayan, kuha kayo ng pry tool kit. Ayan, yung ganito, pry tool kit. Ayan, yung pansundot sa gilid. Ayan, pinasok ko yung wire dyan. Tapos may goma rito. Yung goma rito inangat ko muna para mas madali kong maipasok yung wire. Ayan, ito yung goma niya. Ayan, yung rubber. Ayan, nakapasok na ganyan yan. Ayan, inalis ko muna yung rubber para mas madali kong ipasok dito sa gilid yung wire. Ayan, tapos pagdating ko rito, lumiko na ako rito. Ayan, sa may baba. Ayan, tapos ano na tayo, dito na tayo sa may, ito yung sa may carpet na. Ayan, nilusot ko rito yung wire sa ilalim. Ayan, ito na siya. Ayan, dinaan ko talaga dun sa pinaka carpet talaga ng sasakyan. Ayan, inilalim ko. Ayan, tapos ito na siya. Ayan, ilalim ko ulit sa carpet. Tapos ito na. Ayan, tapos pinasok ko rito sa gilid nito. Ayan, tapos ito na siya. Ayan, nilagyan ko ng allowance yung wire para hindi siya banat. Ayan, nilagyan ko ng allowance, tapos sinaksak ko na rito sa 12 volts port. Ayan, ganun yung ginawa ko install sa charger niya. Tapos i-install naman natin yung back camera. Ito na. Ayan, balik ko na yung rubber. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na aangatin. Ayan. Ayan, para mapasok nyo yung wire sa loob. Ayan, inangat ko muna yan para mas madali ko mapasok yung wire sa gilid. Ayan, tapos yun na siya. Tapos yun, nakasaksak siya rito. Ayan, tapos ito naman yung back camera. Ito na yung back camera. Ito yung ikakabit natin dun sa likod. Ayan, paghiwalayin ko muna siya yung camera niya. Kasi ito yung sinasaksak dito sa, ayan, yung pangalawang saksakan. Ayan, dito. Ayan, dyan natin sasaksak yan. Tapos ililinya natin dito naman sa kaliwa. Pakaliwa naman yung linya ng wire. Ayan, sinaksak ko na siya dyan. Ito. Kasi ito na yung wire niya. Ayan, ginapang ko rito sa kaliwa. Ayan, tapos ito. Ayan, ilulusot natin dito yan pag ganun. Kaya kukuha kayo ng pry tool kit. Ayan, yung pry tool kit isusundot nyo lang rito. Ayan, para maipasok nyo yung wire sa loob. Susundot nyo lang ganyan, tapos pasok nyo yung wire sa loob. Ayan, ayan, ganyan. Ayan, tapos pagdating dito sa goma na ulit, aangat nyo ulit to. Ayan, para mas madali nyo mapasok yung wire sa loob. Ayan, papuntang likod yan. Ayan, ay pasok ko na yung wire dito sa loob. Ayan, babalik ko na yung goma. Ayan, binalik ko na yung goma na inangat ko. Tapos pinasok ko rito yung wire. Ito na siya. Ayan, sa sunod na pinto na tayo, yung sa likod. Ayan, iangat ulit natin yung rubber para mapasok natin yung wire sa loob. Ayan, ay pasok ko na rito sa loob nitong kisame. Ayan, tas dito pinasok ko. Ayan, tas doon na tayo sa dulo. Ayan, sa likod na tayo. Ayan, ito na tayo sa may likod na. Ito na yung wire. Ang ginawa ko dyan, inangat ko tong plastic na to. Meron yung isang clip. Ayan, isang clip na kulay green. Ayan, para maangat nyo. Tas nandyan yung butas niya papunta rito sa goma na to. Ayan, itong goma inangat ko muna to kasi ipapasok natin yung wire dito sa loob. Ayan, papunta rito. Tapos nilusutan ko ng cable tie. Ayan, yung butas niya nasa loob. Ayan yung butas. Ito yung cable tie. Ayan, yung dulo ng cable tie. Tapos yan siya. Ang gagawin ko dyan, itong dulo ng wire. Itong dulo ng wire, i-tape ko rito sa cable tie para mahila ko papunta rito sa labas. Kaya ganyan yung ginawa ko, tinalian ko ng electrical tape para mahila ko sa dito sa yung wire. And nahila ko na yung wire na ipasok ko na rito. Ayan, ito na yung lahat ng wire. Ang gagawin natin, itong dulo nito,
Ayan, papasok natin sa loob nitong rubber na to. Ayan, papasok natin dyan. Ayan, naipasok ko na yung wire dito sa rubber. Ayan, eto na. Ayan, kailangan papasok nyo dyan para hindi pasukan ng ulan yung sasakyan ng tubig pagka umulan or pagka narwash. Kailangan pasok nyo yung wire dyan sa loob. Ayan, kung nahirapan kayo ipasok dito sa loob, ayan, lagyan nyo ng konting oil yung loob nitong rubber para mas madaling lumusot yung wire. Ayan. Lagyan nyo siya ng WD-40 o kaya ng BS1, pwede yan. Langis oil para maipasok nyo. Ayan, hugutin na natin lahat dito. Ayan, nahila ko na lahat. Ibabalik ko na yung rubber dito. Ayan, yung inangat natin na rubber. Ayan, kailangan nakalapat na maayos to. Ayan, yun nga, para hindi pasukan ng tubig. Ayan, tapos yung inangat natin dito yung plastic, ayan, balik nyo rin. Meron yung isang clip na kulay green na nandito. Tulak nyo lang para mag-lock. Kasi ito na tayo. Itong wire papasok natin dito sa loob. Meron akong inalis dito na takip. Ayan, ito yung takip nya. Ayan, nakatakip siya ganyan. Naka-clip lang naman to. Ayan, pag aangatin nyo, ayan, itutuklapin nyo lang pag ayan. Ayan, may mga clip yan yung kulay green. Ayan. Ayan, kung sakaling naiwan tong clip na to, naiwan dito sa butas, ayan, ang gagawin nyo, kunin nyo lang. Kasi minsan naiiwan dyan yung clip. Kailangan meron kayo nung pry tool kit na ayan, yung ganito, yung pang alis ng clip. Ayan, gaganyanin nyo lang, tapos alisin nyo. Ayan, sisikwatin lang naman pag ano yan. Tapos balik nyo rito sa plastic na naalis. Ayan, para pag binalik nyo yung tong plastic na to, lapat ulit. Ayan, kailangan kompleto yung clip na ano. Ayan, nasa mga butas yan. Ayan, tapos itong wire na to ipapasok na natin dito. Ayan, pag ganun, sa loob nito papunta rito sa labas. Ayan, nahila ko na lahat dito. Ayan, pinasok kong pag ganun yan. Tapos binalik ko na rin yung rubber dito. Ayan, nandito na tayo sa likod. Ayan. Ayan, i-roll yun natin tong wire na mga sumobra. Ayan, hindi nyo pwedeng ano yun to, putulin yung kulay itim na wire. Kasi itong pulang wire na to, ito, hindi na natin siya gagamitin. Ayan. Ang gagawin ko dyan, puputulin ko na, tapos i-tape ko. Sa reverse light to nakabit. Ayan, nasa inyo kung gusto nyo ikabit to o hindi na. Yung install natin, hindi na natin kakabit kasi meron na namang auto switch sa sasakyan si sir yung sa head unit. Ayan, hindi na natin kakabit tong red wire. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, nirolyo ko yung mga wire, pinagsama-sama ko. Tapos tinalihan ko ng cable tie para hindi siya maalog. Ayan. So ito na yung dulo. Ayan, kukunin na natin yung back cam. Ayan, ito na yung back cam. Ito yung ididikit natin dito sa may salamin. Ayan, nakaganyan siya. Ayan, i-connect natin dito. Ayan. Ayan, meron din yung dual adhesive tape na kasama. Ang gagawin ko dyan, kuha muna ako ng dual adhesive tape na pansamantala. Susukatan ko muna kung saan yung view maganda niya. Ayan, dinikit ko muna siya. Ayan. Dinikit ko muna siya. Tapos i-connect natin dito. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, pinag-connect ko na sila. Tapos binalutan ko ng electrical tape para hindi siya mahugot. Tapos tinalihan ko na rin ng cable tie. Ayan. Ayan na yung wire nya. Tapos kakabit na natin tong plastic na takip. Ayan, nakakabit na natin yung back camera. Ayan na yung pinaka back camera nya. Ayan. Ayan, ipipix ko na to.
Kaya ang gagawin ko, alisin ko na yung pansamantalang tape na nilagay ko, tapos ipipix na natin. Ayan, bali yan, pinix ko na yung camera. Sinukat ko muna, tinignan ko yung view bago ko idinikit ng permanent na talaga siya. Ayan. Yan yung kuha niya. Ayan, ito na, kinabit ko na yung pinix ko na rin siya, tapos nilagay ko yung ano niya, yung protector. Ayan, para hindi masira yung tint bago idikit yung dashcam. Ayan. Meron yan yung protector. Ayan, para pagka tinukulap niyo yung dashcam, hindi masisira yung tint. Ayan, nakapix na yan. Tapos yung memory card nilagay na rin natin, yung 32 gig. Yan, dito nilalagay yung memory card. Ito sa gilid na yan. Tapos ito yung kuha niya. Yan, ito yung front camera, inside camera, tsaka back camera. Yan. Touch screen na rin siya. Ayan yung front camera, inside camera, tapos back camera. Ayan, tatlo siya sabay-sabay nagre-record. Tapos meron siyang wifi apps. Meron siyang wifi apps, meron ding yung parking monitoring. Ayan. Pwede ka rin mag playback dito. Ayan. Pwede ka rin mag download sa phone mo yung mga nirecord mo. Ito yung inside camera niya, tas front camera ito nandito sa likod. Tas yung back camera yung kinabit natin dun sa likod. Ayan. Ayan yung back camera. Ayan, dyan natin kinabit. Ayan, so ito. Ayan. Ayan, ito yung yung QCY Q22 Pro. Ayan. Yan natin nilagay sa likod nung rear view mirror. Ayan. Kinabit natin sa Honda HRV. Ayan, ito yung resolution niya. Ayan, ito yung pinaka resolution niya. Ito meron siyang wifi apps. Ayan, hanggang 128 yung memory card niya. Ayan, 3 camera na siya. Tapos 4K yung video resolution, 1080p 1080p. Ayan, wifi apps. Ayan, QCY Q22 Pro kinabit natin sa Honda HRV.